Ika-siyamnaput-dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Nabigla ang ating bida. At pagkatapos ay napahawak ito sa kanyang dibdib na napasabi sa kanyang isip na ang kanyang katawan daw ay mainit. Na napakatindi ng init mula sa loob. Ang pakiramdam daw na iyon ay parang lakas na umaapaw. Na hindi pa daw niya naranasan ang katulad nito noon. Makikita ang ating bida na nakapikit at nasa kalmadong kondisyon. Nang dumilat ito at nasabi sa kanyang isip na ang dahilan daw ng kanilang pakikipaglaban ay siguro dahil sa mga talisman at mga stone tower na nakadikit sa bato. Isang formation na nagpapaisip sa kanila na mga demonyo ang isa't isa sa kanila at magpatayan. Naglakad ang ating bida at nasabi sa kanyang isip na sa kung anong dahilan daw ay hindi siya naapektuhan ng formation na iyon. At kumuha ito ng malaking bato. Pagkatapos ay binuhat. At inihagis ng may kasamang kapangyarihan. Na ibinato nito sa talisman na nakadikit sa loob ng kuweba. Na kumuha ulit ito ng isa pang bato at muling inihagis. At ang mga stone tower sa ibaba ng talisman ang giniba nito at sinira. Na ikinagulat ng isang lalaki. Habang nagpapagpag ng kamay ang ating bida, ay sinabi niya na tapos na daw ba iyon. Na binaba nila ang kani-kanilang mga sandata. At mga nahimasmasan ang mga ito at nagtanong na ano daw nangyari. At ano daw iyon? Sinabi naman ng isa na sigurado daw siya mga demonyo sila at hindi daw kapanipaniwala. Luminga ang ating bida na may hinahanap at sinabi sa kanyang isip na wala daw ang Three Thunders at ang Ionso sect. Kailangan daw niyang pumasok pa sa pinakaloob ng kuweba. Nang may biglang mapansin ito. Isang maskara sa lupa ang kanyang dinampot. Sinabi nito na para daw sigurado, bago ang lahat ay inaayos niya ang kanyang buhok. At dumako naman tayo sa kaloob-looban ng kuweba. Isang lalaking tagabantay ang may napansin. At sinabi nito sa kanyang mga kasamahan na may mga paparating. Na may mabilis na tumatakbo at nasabi ng isang tagabantay na isa lamang daw pala. Na ito pala ang ating bida na nagbalat kayo. Natatawa ang mga tagabantay nang makita siya at sinabing sino itong tao na ito. Isa lang naman daw siya. Hinugot ng ating bida ang kanyang espada. Habang tumatakbo ay sumisigaw ito na tumabi daw sila sa kanyang dadaanan. Gumawa siya ng slash gamit ang kanyang espada. At ang mga tinamaan nito ay nasaktan at tumilapon. Pagkatapos ng kanyang ginawa ay makikitang may ilan na nakahandusay na sa lupa at ang iba naman ay nakatayo pa na sinasabing patayin daw siya. Habang nakatayo ang ating bida na inaabangan ang kanilang mga pagsugod. Ay may lumabas na asul na aura sa kanyang katawan at nasabi niya sa kanyang isip na may kakaiba daw. At ang mga tagabantay na nakaligtas sa kanyang pag-atake ay sumugod sa kanya. Napansin ng ating bida na habang papalapit na ang mga ito ay bumabagal daw ang mga galaw nila kaysa dati na halos nakakainis na daw tingnan. Na parang lumakas daw ng husto ang kanyang kapangyarihan na hindi na daw niya makontrol. Namuti ang mga mata ng lalaking kinarate niya ang ulo gamit ang lakas ng kanyang kamay. Samantalang ang isa naman ay ginamitan din niya ng enerhiya ng kanyang kamao na sinuntok niya ito sa tiyan at tumalsik mula sa bibig nito ang dugo. Nakangiting napatanong ang ating bida sa kanyang sarili. Na ganoon daw ba ang naramdaman ng Heavenly Demon 200 taon na ang nakalipas ng pamunuan nila ang demonic sect? Maririnig na lamang ang mga hiyaw ng mga nasaktan dahil sa sakit na tinamo nila sa ating bida. Na may nagsabing pigilan daw siya. Nagulat ang isa sa mga tagabantay sa kanyang nakita. Na napatanong naman ang ating bida sa kanyang isip na bakit daw siya lumilipad. At pinatatabi niya ang bawat humaharang sa kanyang dadaanan. Na ang mga nakakasalubong niya ay nagtataka sa kanilang nakikita. Nang aatake na ng suntok ang ating bida, ay nagulat siya nang may nagsalita na tumigil daw silang lahat. Na ibinaba ng mga tagabantay ang kani-kanilang mga espada. Pagkatapos ay naglakad ang ating bida. At tumambad sa kanyang harapan ang Three Thunders at ang Ionso sect. At si Byung-yung na kanilang bihag ay hindi na makilala ang mukha. At napabuntong hininga na lang ang ating bida at nasabi sa kanyang isip na mas lalo pa daw namaga ang mukha nito mula noong huli silang nagkita. Napagtripan na naman daw siya siguro. Makikitang bitbit ng kanyang disipulo si Strategist Nui at tinanong siya kung aling sekta ang nagbigay karangalan sa kanila upang magpadala ng kanilang disipulo. Maaari daw ba niyang sabihin kung aling sangay ng sekta ng Heavenly Demon Secret ang kanyang kinabibilangan?
Siya daw si Naechionja. Humawak sa kanyang baba ang ating bida at sinabing wala daw siyang pakialam. Namula ang mga mata ni Strategist Nui at sumagot ng tulad daw ng iba roon, nalampasan daw niya ang 5 Poison Gates at ang Illusionary Demon Blood Formation nang hindi gaanong nahirapan, kaya malamang isa din daw siya sa mga inapo ng kanilang ugat. Nagulat ang ating bida sa kanyang narinig at nasabi sa kanyang isip na ibig sabihin daw, ang tanging mga taong makakapasok doon ay ang mga tagapagmana ng isa sa mga demonic sect. Pero ang tanging dahilan kung bakit daw siya nakalusot ay dahil sa talisman galing sa bamboo slit. Na makikitang pinagpawisan ang ating bida at napahawak sa kanyang kasuotan. Na kung hindi daw niya ito ginamit ng maayos, tiyak na napahamak na daw siya. Magkaharap ang ating bida at si Yeon Sogno. At nakatingin lang si Strategist Nui. Pumunta ang ating bida sa harapan ng pinto at tumingala ito at nagtanong na kung bakit hindi pa daw sila pumapasok. Sumagot si Yeon Sogno at nakatingin kay Byung-ryong na sinabi na siya lang daw ang nakakaalam kung paano buksan ang stone chamber. Nang subukan daw nilang kumbinsihin siyang buksan ang pintuan, lumitaw ang mga taong iyon at nagsimula ang labanan. Nagtatakang tumingin ang ating bida kay Yeon Sogno at sinabing hindi daw ba siya mga inapo ng Yin-Yang Twin Sect. Kung gayon, bakit hindi daw niya alam kung paano buksan ang huling stone chamber? Sumagot si Yeon Sogno na ang Yin-Yang Twin Sect ay nawasak 200 taon na ang nakalipas. Biglang siniko ng mukhang unggoy si Byung-ryong at nasaktan ito ng labis sa ginawa sa kanya. Nakatayo sa harap nito ang ating bida at nabigla nang sinabi sa kanya ni Byung-ryong na kung palalayasin daw niya ang mga taong iyon para sa kanya. Ngayon din daw ay ituturo niya sa kanya ang pagkakasunod-sunod ng code para mabuksan iyon. Habang nakaluhod ito sa kanyang harapan ay sinabi nito na siya daw ang ikatlong anak ni Pyowang at malaya daw niyang kumpirmahin iyon. Sa likod ng maskara ng ating bida ay naawa ito sa kanya at nasabi sa kanyang isip na kapatid na Byung-ryong. Itinaas nito ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang isip na masaya daw siyang makita siyang muli, pero hindi daw niya kayang isugal na mabunyag ang lahat. Sinabi ng kanyang kapatid na mauna daw siyang kumuha ng kayamanan hanggat gusto niya at kukunin daw niya ang matitira. At sinampal nito ng malakas ang kanyang kapatid na halos matanggal na ang mukha nito sa lakas. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na paumanhin daw. Bugbog sarado ang mukha ni Byung-ryong na napasabi na lang na bakit daw. At naggalit-galitan ang ating bida na sinabi na utusan daw niya siya ulit at titirisin niya ang bituka niya dito mismo. Nakapaluhod na sinabi ni Byung-ryong na ang mungkahi daw niya. At sinabi ng ating bida na manatiling malapit daw siya. At naiiyak nitong sinabi na may namamagang mukha na kung mapagkakatiwalaan daw ba talaga siya. Naiinis na sumagot ito na kung ayaw daw niyang mabugbog ulit, tumahimik daw siya at buksan ang pintuan. Tumayo si Byung-ryong upang ayusin ang code at sa kanyang likuran ay ang ating bida. Pagkatapos nitong hawakan ang huling handle at mapagsunod-sunod ang code ay makikitang bumubukas na ito. At sina Byung-ryong, Yeon Sogno, Strategist Nui at ang ating bida ay tinitignan pa itaas ang pag-angat ng pinto ng stone chamber. At sinabi ng ating bida sa kanyang isip na sa wakas, ang lugar daw na yon. Ang mga sacred relics ng Yin-Yang Twin Sect at ang di mabilang na kayamanan. At ang ating bida ay mabilis na tumakbo na hinila nito ang kawawang kapatid. At sinabi sa kanyang isip na ang kayamanan daw ay sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-72 kabanata.